Ano pong masasabi? Okay. Ano pong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na naliligaw po ng landas at tatatahak ang landas na hindi naman dapat tinatahakin? Paano mo po sila may babalik sa landas na dapat po silang nandoon? Yun lang po, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Ito problema, asan yung daan kung asan sila dapat nandun? Alam mo, doon nagkakaproblema sa magulang. Kasi, asawin, paano mo sila maibabalik sa landas? Bla bla. Hindi ko naman obligasyon yun eh. Obligasyon na magulang nila yun eh. Brother, wag mo harangan yung ilaw. Hindi ko obligasyon yan. Obligasyon na magulang nila yan. Pero sa akin, atang ng pagmamalasakit sa kapwa-tao, sasagutin ko yung tanong. Ang nakasulat sa Biblia, 22:6 ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iiwalayan. Ang primary na dapat nagtuturo nung daan na dapat lakaran ng bata, yung magulang. Pero mga kabataan, ito na mismo, tuturo ko na lang sa inyo. Hindi kayo tinuruan ng magulang ninyo, ako na lang magtuturo. Pag mamalasakitan ko na lang kayo kung saan kayo dapat dumaan. Never go against the tried and true. Yung mga subok ng panahon na mga landas, never go against them. You are welcome to create your own path when you are old enough. Pero while you are still young, ingat kayo brother, dahan-dahan ha, never go against the tried and true. Yung mga subok, ano yung mga subok? Tapusin mo kolehiyo mo. Bakit? Napakahirap humanap ng trabaho pag hindi ka tapos ng pinag-aralan. Sabihin mo, magiging entrepreneur ako. Hindi mo masasabi yan. Bakit? Hindi naman lahat ng panahon pumapatok ang negosyo at napakaraming negosyo ang bumabagsak sa Pilipinas. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, mag-empleyado ka muna. Pag wala kang pampuhunan, mag-empleyado ka muna. Pag bobo ka pa, mag-empleyado ka muna. Bakit? Sa pag-empleyado, napakarami mong matututunan. Una, matututo ka makisama sa mga tao. Sa mga kapwa mo, empleyado rin. Pangalawa, matututo ka ng financial management. Kung hindi ka tinuruan ng magulang mo, dahil ang tinuro sa'yo ng magulang mo, eto 20, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng kahit na anong gusto mo, sabog ang financial management mo. Kung hindi ka pa marunong mag-ipon, gamit yung sweldo na malinis na kita mo na, lalo kang hindi makakaipon pag nagnego-negosyantihan ka. Skill set, matututunan mo rin sa pag-empleyado. Yung leadership skill, matututunan mo rin sa pag-empleyado. Pag napopromote ka na, at napopromote ka pa, ibig sabihin, pwede kang mag-handle ng mga tao sa negosyo na sariling iyo. Never go against the tried and true. May mga ibang bobong kabataan na nakikinig sa mas bobo pa sa kanilang mga influencer na sinasabi, wag na daw ikang mag-aral, mag-business na lang. Tangina mo, hindi nila alam, hindi mo alam na mas mahirap na magnegosyo kaysa mag-empleyado. Mas madaling mag-empleyado. Pasok lang ng pasok sa'yo yung pera mo, habang pumapasok ka sa trabaho, habang hindi ka nalalate, hindi ka uma-absent, binibigay mo yung resultang kailangan, tuloy-tuloy lang ang pasok sa'yo ng pera. Pag nagnegosyante ka, pag nagnegosyo ka, estupido ka, hindi mo alam na kahit ginawa mo na yung parte mo, hindi pa rin sumasang-ayon sa'yo merkado. Ginawa mo na yung parte mo, hindi pa rin sumasang-ayon sa'yo yung mga putang inang empleyado mo. Ginawa mo na yung parte mo, putang ina, nalulugi ka pa din. Hindi mo alam yung hirap na yun. At sasampaling ka ng merkado kapag kabobo ka. Never go against the tried and true. Tabaan mo muna ang utak mo, kabataan. Talinuhan mo muna. Galingan mo muna sa buhay. Mag-empleyado ka muna. Tapusin mo muna ang kolehiyo mo. Tapos tsaka ka na magnego-negosyantihan pag natapos mo yun. Huwag ka mag-skip ng proseso. Hindi ikaw si Josh Mojica. Uulitin ko, hindi ikaw si Josh Mojica. Yung batang yan, sinuwerte yan, tinulungan ni Lacson yan. Wala namang assurance na ikaw tutulungan ka rin ni Lacson. Diba? Walang assurance na kasing galing ka ni Mojica. So kung ikaw, bobo ka pa, eskwela ka muna. Aral ka muna. Aral ka muna, grade 2 ka muna. Simple.
Oh, ngayon, eto, never, eto, isa sa mga pinakamagagandang payo para mabalik ka sa landas mo. Never go against the tried and true. Stick ka lang doon sa tried and true hanggang kabisado mo na yung mga tried and true, and then pwede ka na lumihis. Bakit? Kabisado mo na ang proseso eh. Alam mo na yung gumagana, alam mo na yung hindi gumagana. Pero habang bata ka pa, kung ano yung mga gumana sa maraming mga matatanda, dun ka muna, stick ka muna ron. Stick ka muna ron. Magkolehiyo ka, mag-empleyado ka, magpa-promote ka, mag-ipon ka ng maraming pera, tsaka ka magnegosyo kung trip mo yan. Ngayon, bukod doon, marami pang tried and true. Matuto kang gumalang sa mga mas matatanda kaysa sa'yo. Kasi maraming bata, kung tangina, nukno ka ng bobo mga putang ina, sobrang tapang nila, gumagawa ng mga fake account na lock profile. Tapos babash ako. Tapos tingnan mo, pag binash ako, nasopla sila, tatalo lang sila from one point to another, to another, to another. Pag hindi ka pa marunong lumaban ng debate, huwag kang stupido, bata. Mag-aral ka muna bago ka pumalag sa mga mas matatanda kaysa sa'yo. Matagal na kami rito sa mundo, kabisado namin ligaw ng bitukan ng lipunan. Matuto ka rumispeto sa mga nauna sa'yo, gago. Pero, ultimately, ang may diferensya dyan, kapag ang kabataan, naligaw ng landas yung magulang niya. Pero, eto ngayon, huwag mo na sisihin magulang mo, baka bobo din yung magulang mo nung nag-anak siya. Kasi malamang baka ganun din na mangyari sa'yo eh. Hindi mo naman gusto yung sisihin ka rin ng anak mo kapag kabobo ka pa, tas nag-anak ka. Huwag mo na sisihin ng magulang mo. Ang gawin mo, galingan mo na lang, makinig ka sa akin. Yun, nasagot ko rin. Next question. Hindi kita papahamak. Didiretso lang kita. Hindi kita papahamak. Hindi ka katulad ni Bugoy. Tangina, biyaheng impyerno. Okay, go. Next question. Tanong po ito ng hindi ko maintindihan na pangalan. Boss, anong gagawin ko? Tinitira ako ng alkalde namin dahil sa pag-iingay ko. Alkalde? Yes. 48 laws of power. 48 laws of power. Never step into a great man's shoes. Never step into a great man's shoes. Pag alam mo nang nasa posisyon, dudurugin ka niyan, Brad. Laki yan. Pag nasa posisyon, dudurugin ka niyan. Hindi mo gugustuhin yun. Ngayon, ito suggestion ko sa'yo. Kung meron kang panukala na gusto mo, na hindi sumasang-ayon sa gusto ng alkalde nyo, ikaw ang mag-alkalde. Then, it's your time to shine. Until then, gawa ka muna pangalan. You keep your mouth shut. Bakit? Pag hinanapan ka ng butas niyan, ang bagsak mo, kung hindi sa kulungan, sa morgue. Maniwala ka sa akin. Masyadong mataas na tao, kinakana mo. Hindi ikaw ako. Uulitin ko, hindi ikaw ako. Kasi ako, willing to die anytime. Willing to go to jail anytime. Hindi ikaw ako. Baka may asawa ka, baka may anak ka, baka may pamilya ka, o baka merong magulang na nagmamahal sa'yo. Wala akong ganun. Wala akong ganun. So, ulitin ko, 48 laws of power. Never step into a great man's shoes. Yan ang sagot ko ron. Next question. Question naman po ito, galing kay Lia. Sarap na itong binigay mo sa akin, Lason ba to? Hindi naman. Sarap. Oh, malason din siya. Oh. Malason din. Choose your poison. Yeah, next question. Ayun po. Answer. Sarap pa. Tanong naman po ito galing kay Lia. Boss, isa po akong janitor sa isang school. Ngayon po, nahihiya po yung anak ko na kausapin ako sa tuwing nagbibigay ako sa kanya ng baon sa loob ng school. Ano pong may papayo mo sa akin bilang nanay kasi nakakahiya rin na maging isang janitor lang ng isang anak na nag-aaral sa private school. Turuan mo anak mo ng dignidad. Turuan mo anak mo ng dignidad. At ikaw rin, matuto ka rin ng dignidad. Marangal na trabaho yan eh. Puta, mas marangal pa nga yung ginagawa mo kaysa sa ginagawa ni Bugoy. Diretsahan lang tayo. Tignan mo yung mga pinapanood na influencer ng mga anak mo. Baka nga mas disente ka pa kaysa dun eh. Ikaw naghahanap buhay ng marangal, wala nilolokong tao eh. Pero yung mga ibang influencer na pinagpapanood ng mga kabataan ngayon, yung pera nila nanggagaling sa pagkalug ng suso nila sa social media na pinapanood ng mga bata, na ginagaya ng mga bata, na nasisira ulo ng mga bata dahil sa kanila. Nakakadiri.
Yung ibang influencer, ginagamit yung influensya nila para imbuduhin yung atensyon ng mga tao papasok sa sugal kung saan sinisira nila kinabukasan ng kabataan. Nakakadiri. Ikaw naghahanap buhay ka ng patas, walang nakakadiri sa ginagawa mo. Malinis na pera yan. Walang nakakadiri sa ginagawa mo. And you damn make sure na hindi mo ikinakahiya yung hanap buhay mo at turuan mo rin ang anak mo na huwag ikahiya yung hanap buhay mo dahil marangal yan. Kung hindi niya gusto yung hanap buhay na meron ka, dapat matuto siya na ipagmalaki ka bilang magulang na hindi ka nang gagansyo ng kapwa-tao, hindi ka nang loloko ng kapwa-tao, hindi ka na nararantado ng kapwa-tao, at hindi ka nagpo-promote ng sugal. Even worse, hindi ka nagpo-promote na magparami ng babae. Be proud. Alam mo, magulang, matuto ka. Matuto ka. Be proud. Walang masama sa paghahanap buhay ng patas kahit anong hanap buhay pa yan. Eh, isipin mo, ako nga na masura, oh. Diba? Isipin mo, ako nagbabalat ng tareta sa mukha ng publiko. Influencer na ako, eh. Hindi ba naman nakakahiya yun bilang influencer, nagbabalat ka ng tareta sa basurahan? Pero may nakakahiya ba dun? O ngayon, nakita mo ngayon, ang respeto ng Pilipinas nasa akin. Ang respeto ng Pilipinas nasa akin. Bakit? Kasi, hindi naman ganun kakomplikado magkaroon ng pera. Pero may mga tao, hindi baling manloko ng kapwa-tao para lang sa pera. Hindi baling makasira ng kinabukasan para sa pera. Ako, I am a big advocate. Nung lahat dapat ng pumapasok sa bibig mong pagkain galing sa malinis na hanap buhay. At isa yan sa mga malinis na hanap buhay. Madami pa ba yung rice? Saludo ko sa iyo dyan. Isa daw po siyang single mom. At isa po akong single mom, brother, at kinakahiya po ako. Hindi naman importante kung single mom ka o may asawa ka o bla bla. Diba? Ang bottom line yan simple. Turuan mo ang anak mo ng dignidad na hindi dapat nakakahiya ang malinis na hanap buhay. Ang dapat nakakahiya yung maruming hanap buhay na nanloloko at nakakasira ka ng kinabukasan ng kapwa-tao mo katulad ng ginagawa ng ibang influencer. Yan ang nakakahiya. Nagtatanga ka na, tinitigasan na lang nila yung mga mukha nila sa social media eh. Umaharap ka sa tao, halos wala ka ng damit, kinakalog mo yung suso mo. Asan ang delikadesa mo ron? Diba? Walang nakakahiya dyan. It doesn't matter na kung single mom ka, o may asawa ka, o yan ang hanap buhay mo. Hindi na importante yun. Ang bottom line, simple, maayos yung hanap buhay mo, desente yung hanap buhay mo, hindi panloloko ng kapwa yan. Bakit? Kasi mas madaling gumawa ng pera na illegal kaysa magtiyaga sa gagarampot na bayad na may dignidad ka sa dibdib. Yun ang sagot ko. May pabol pa kasi siya, sabi niya. Sige. Kinahihiya po ako ng anak ko dahil ang mga kaibigan niya ay mas mayayaman pa, triple pa ang yaman sa amin. Hindi, Kaya mali. hindi niya po ako pinapakilala bilang nanay sa mga kaibigan niya. Hindi yung kaibigan niya yung mayaman. Yung magulang nung kaibigan niya yung mayaman. Worse. Yung mga yon, mga batang yon, yung iba sa kanila mahirap. Yung magulang lang nila yung mayaman. Pero hindi sila naturuan ng manners ng mga magugulang nila, na mayayaman. Hindi sila naturuan ng manners. Kasi ako, wala swerte ako Pero isa sa mga swerte ko naturuan kasi ako ng manners Hindi na importante kung gaano kataas o gaano kababa ang tao. Ang respeto, ibinibigay sa lahat. Unless proven otherwise, parang katulad din Pugoy, wala akong respeto niya sa tao na yan. Unless proven otherwise. Decent tao ka naman Kung hindi tinuruan ng respeto, yung mga anak mayayaman ng kaibigan ng anak mo, then mahirap sila. Simpleng manners, hindi pa natutunan. Respeto, hindi pa natutunan. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong po ito ni Kai. Question po, kahit hindi na po ba ako minor, obligado pa rin po ba sila magbigay sa akin ng sustento?
Hindi na. Gumawa ka ng sarili mong pera, huwag mo nang pahirapan yung magulang mo. Maliban na lang siguro, pinapaaral ka pa, obligado talaga sila habang nag-aaral ka pa. Habang hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo. Pero by law, hindi natin pinag-uusapan yung batas. Kasi ang batas, 18. Pag lampas ng 18, optional na yun. Pero kung 21 anyos ka na, patapos ka na ng kolehiyo, diba? Tapos wala ka namang means of income, obligasyon ka ng magulang mo ron. Moral na lang pag-uusapan natin, hindi na legal. Kasi ang legal, optional na lang yan. Paglampas ng 18, optional. So yun, ito suggestion ko sa inyo. Mga kabataan, magtrabaho na kayo kapag lampas na kayo ng 18 na hindi naman kayo nag-aaral. Kay stupidoan nyo, nakatanghod lang kayo sa bahay, walang ginagawa. Kay stupidoan nyo. Nasa bahay ka, wala kang ginagawa, wala ka namang binabantayan kung sino mang may sakit. Diba? Tapos hindi ka rin naman nag-aaral, hindi ka nagtatrabaho, nagawa mo. Nag-aantay ng kamatayan mo. Nagpapalaki ng bayag. Ay, naku. Pilipinas. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Aya. Sabi po nung teacher namin, magsuot daw po ng decent na damit para hindi mabastos. Thoughts about it? Totoo yun. Kung gusto mong magsuot ng hindi, kung gusto mo magsuot ng, kasi alam mo, ganito yan merong lugar na binabagayan yan diba? Merong lugar na binabagayan yan. Kung gusto mong irespeto ka ng mga tao, sa lugar na karespe-respeto, magsuot ka rin ng karespe-respetong damit. Diba? Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng kabaliktaran na impression, na babasusin ka ng mga tao, magsuot ka ng kabastos-bastos na damit sa decenteng lugar. Halimbawa, kakain kayo sa 5-star restaurant. Dadaan ka sa EDSA. Nakamotor kayo, magtupis ka, mukha kang gago. Huli ka na nga ng MMDA, nabastos ka pa. Diba? Hindi na may turuan nyo. Huwag nyo kaming turuang manami. Turuan nyo yung mga lalaki, huwag mambastos. Ano na nga tayo? Turuan nyo yung mga lalaki, huwag mambastos. Pero wala ka sa lugar. Naglalakad ka sa EDSA, nakatupis ka. Para kang chicken joy. Ano palagay mo? Rerespetuhin ka ng mga kasalubong mo o tititigang ka? Diba? Yung melon mo, nakabalandra, na parang akala mo, palengking bukas. Meron lugar para dyan. Kung gusto mo magtupis, doon ka sa beach. Diba? Ganon yun. Hindi yung pupunta ka sa lugar na maraming bastos, tapos manghihingi ka ng respeto doon. At para kang pumunta sa isang lugar na maraming snatcher, tapos nagsuot ka ng ginto. Ulul ka ba? Oo, nakawan. Tangina kay stupido ng putang inang yan. Turuan nyo mga lalaki, huwag mambastos. Anong gagawin mo kung psycho nga? Diba? Para snatcher yan Anong gagawin mo sa snatcher? Tuturuan mong wag mang snatch? Ang tanga mo naman nun. Snatcher nga. Diba? Snatcher nga hanap buhay niya Diba? Ganon din naman yung mga manyak May mga tao talagang manyak talaga Ano gagawin mo? Doon sa eksaktong panahon, binabastos ka, tuturuan mo, manners. Binabastos ka na nga, tuturuan mo pa ng, tangina naman, di ba? Napakatanga mo naman. Ilugar mo kasi yung damit mo. Sa lugar na disente, magsuot ka rin ng disenteng damit. Sa lugar na delikado, magsuot ka ng disenteng damit. Huwag kang tanga. Hindi naman natin pinag-uusapan. Hindi, pwede namin suotin kahit anong gusto namin. Totoo naman. Wala namang batas na magbabawal sa'yo dyan. Pero ang punto lang nun, tangina, nilalagyan mo ng target yung buong katawan mo kapag nagsusuot ka ng mahalay sa lugar na wala sa hulog. Ang tanga mo. Nilalagyan mo ng target yung sarili mo ron. Yun ang sagot ko ron. Tangina, ang daming tinamaan dyan, tamo. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo, lul. Paano pag sinabi naman, doon namin nakukuha ang confidence namin sa pagsusuot ng mga ganyan. Tignan natin kung magkaroon ka pa ng confidence pag hinipuang kagaga ka. Tangina ka. Pag na-testing mo acts of lasciviousness sa kahit sinong lalaking sira ang ulo, makachamba ka ng sira ulo. Kahit baliw, may chambang ganyan, nangihipo yung ibang baliw, ha? Pag nachambahan mo yung putang ina, tignan natin ngayon kung magkaroon ka pa ng confidence. Tignan natin kung hindi lumagapak yung confidence mo na yan. Gusto mo kasing tinititigan ka kasi, yun ang totoo, wag mo na itanggi. Ay, uy. Gusto mo tinititigan ka. Nag-enjoy ka sa attention diba? Sarap, diba? O, tignan mo, pag nadali ka, tignan mo kung saan mapupunta yung putang inang attention mo, itatago mo pati bambolyas ng pagmumukha mo. Baka mag-face mask ka pa kapag nahipuan ka. Wala ka sa akin. Tanggal yung putang inang confidence mo pag may nanghipo sa'yo. Kaya sabihin mo, makukulong naman sila. Makukulong talaga, pero tapos na yung damage, tanga. Na-damage ka na.
Bato-bato sila. Oo, makukulong talaga. Ito, malas mo. Pag yung baliw pa ng hipo sa'yo, di makukulong yun. Hindi pwede. Bobohan nyo pa, mga tanga. Bobohan nyo pa. Tangahan nyo pa. Tangahan nyo pa. Bahala kayo. Magsuot ka na kahit anong gusto mo. Pag nadali ka, sigurado yung putang inang pinagmamalaki mong confidence, lagapak yan. Bobohan mo pa. Ngayon, pinagpa-practicean ko na kung ano sasabihin ko sa anak ko pag nagkaanak ako ng babae. Ganun. Babuhan mo pa. Babuhan mo pa, putang ina ka. Pag nagkaanak ako ng babae, pinapractice ko na eh. Kunyari, itong camera yun, ako ng babae. Kasi syempre, alam mo, darating yung panahon na yun. Masyadong matatalino yung mga kabataan, makikipagdebate pa sa'yo. Oo, darating yung panahon na yun, masyadong matatalino yung mga putang ina. Pagdating sa kalokohan, magaling. Pero academic, lagapak. Tangina, darating yung panahon na yun. Darating yung panahon na yun. Ngayon pala, pinaghahandaan ko na. Dinadamihan ko na yung bala ko para pag nagkaanak ako ng babae, putang ina, isusuot ka ng putang ina, naka-miniskirt ka, dadaan kayo EDSA, lalakad kayo, putang ina, hindi. Putang ina ka, huwag ka nang umuwi rito, gaga ka. Doon, sumama ka na sa jowa mo. Ganun. Pinagpa-practicean ko na. Reverse psychology. Sige, next question. Paano pag maagang nagjowa ang anak mong babae? Maaga nagjowa. Uy, di pa pupuntahin ko ngayon sa bahay yung mga tropa. Tapos isama mo rito yung jowa mo. Tignan natin kung jowa pong pa yun pagkatapos. Nakita mo na yun, di ba? Nakita mo na yun, oh. Punta kayo sa bahay, bro. Diniimbitahan ka ni Papa. Ay, nako. Gusto ko daw kausapin ni Papa. Oo. Hindi ka kausapin. Alam, may party, birthday. Siyempre, pag sinabi kakausapin, hindi pupunta yan. Pero pag birthday, gano'n, parang naimbitahan lang, gano'n. O hindi naimbitahan, sinama lang. Pwede. Anong po, di pala to, tanong, sabi ni Marco H. Panelo, pag yan nakachamba ng addict sa Eskinita, jackpot ka talaga. Tangina, solid. Tanong po ito, galing kay Ojal Bacor J. Yung ibang babae, tangina ang tanga. Alam na nga nilang may mga manyakis na lalaki. Ang gusto nila, turuan pa yung mga lalaking huwag daw mambastos. Sino magtuturo dun, ikaw? Pwede. Yung lalaki makukulong, ikaw tapos ka ng hipuan. Gago. Tangina, tingnan natin ngayon, lagapak ngayon ng confidence mo. Tanga kay. Yung pagkakulong niya ang magtuturo. Ang problema, ikaw yung naging paraan, ikaw yung naging daan para maturuan siya. Tangina. Habang buhay ngayon, nasa isip mo yun. Tuwing na lang lalabas ka ng bahay, may trauma ka. Ay, nako. Iniiwas ka na nga sa namadisgrasya ka, ayaw ka pa. Bala ka, sige, suotin mo lahat ng gusto mo. Pag nadisgrasya ka, pagsisiya mo na lang. Parang yung isa, gusto chismis. Chismis. Gusto ko yan. Ito, chismis. Sinech Itay. Sino ito? Sinech Itay. Ito na nga. Na nagpa-interview sa mga manyakis na porn star. Okay. Okay. Tapos nung may ginawa sa kanya, ang todo ang paghihimagsik. Sabi ko naman, porn star yung mga yun eh. Ba't ka nagpa-interview dun? Tanga ka ba? Tangina. Tapos lang din siya. Mapapagbigyan ka kung hindi mo alam. Pero kung alam mo ng porn star yun, sumalang ka pa rin ng interview dun. Alam mo ng katakot-takot na manyakan ng mangyayari dyan. Tangina naman, di ba? Alam mo na yan. Putang ina, sumalang ka sa gitna ng mga manyak eh. Ano ba ina-expect mo? Rerespetuhin ka ng mga manyak? Ay nako. Tangina talaga. Uy, sino yan, sir? Ay, syempre, di ka pwede magpangalan. Babash nyo ako. Wala akong pakialam, mga gago. Bash nyo ako. Okay lang sa akin. Kaya kong panindigan niyan, gago. Sige, next question. Kilala na mga TikTok ko sino daw yun. Oo, kilala nga eh. Tangina, ako talaga nagtataka eh. Maintindihan mo siguro kung hindi niya alam. Yun lang talaga yung lusot dun eh. Hindi niya alam na mga manyak pala yun at porn star pala yung mga hindot na mga chewin na yun. Yun lang ang lusot dun. Yun lang yung kaisa-isang lusot dun. Pero kung alam mo at nakikita mo na yun talaga yung hanap buhay nila, mag-interview, tapos kakantutin nila pagkatapos, tapos sumalang ka pa rin dun,
Tangina naman! Tangina! Bahala ka sa buhay mo. Tanga mo naman. Bahala ka sa buhay mo. Kaparehas yun ng konsepto na puta, yun nga, yung mga babaeng nagsisipagsuot ng mga mahahalay sa mga pampublikong lugar na alam naman nilang maraming manyak tapos ina-expect nila respetuhin sila ron. Tangina. Kailangan ikaw respetuhin kami. Oo nga, respetuhin ka nga. Eh paano kung tsumamba ka sa manyak? Eh alam mo namang hindi rin may respeto manyak. Iniiwas ka nga sa kalokohan eh. Okay, sige. Next question. Sabi dito sir sa TikTok, boss, nakapanood ako ng isang video nun ah. Napanood nyo na ba yung video ko? Hindi, yung live. Wala akong ganun, katutan. Wala akong ganun. Pasa ako sa ganun. Oh, ano? Akala nyo, no? Akala nyo, ha? Akala nyo. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Hindi ako nagbibideo. Kalit yan yun. Tanga na mamaya. Katulad nung kanina, nawala yung cellphone ko. Oo, nawala. Eh, paano ko may video doon na porn ko? Hindi ko malat ngayon yun. Tanginan yung influencer nyo, puta, porn star na rin. Kagaya ng mga Oo, children. no? Yung influencer mo, basurero na nga, tindero pa sa kanto, porn star na din. Oo, tanginan yan. Sabi dito, ang Wala akong ganun. Hindi ako nag-video ng ganun. Kaletyan yun. Kaletyan yun. Sabi ni Bone Tag, sir, ang sasagwan pa na itsura ng mga tito na yun eh. Parang si Mang Kanor, no? Tangina, alam mo, solid talaga yung si Mang Kanor, eh, no? Sino ba si Mang Kanor? Di mo alam yun? Yung nagtitinda na sinigang mix. Nor, sinigang mix. Si Mang Kanor. Ah, okay. Hindi alam. Gullible si Gil. Di niya alam. Di niya. Tanong mo. Yung mga nasa Facebook, medyo ano na yan eh. Medyo over na yan eh. Pero yung mga nasa hindi, Facebook pala nakakaalam yan, hindi TikTok. Kasi TikTok, puro bata tong mga to eh. Facebook, sino si Mang Kanor? Sino si Mang Kanor? Basahin mo comment ng mga tao. Sino si Mang Kanor? Legendary yun. Tangina mo, parang Pokemon yun. Putang ina. Pag napalabas mo yun, putang ina mo, lahat ng tao nakatutok sa kanya. Woohoo! Parang kala mo, fight ni Manny Pacquiao yun eh. Pag merong bago yung si Mang Kanor dati, putang ina mo, lahat ng tao nakatutok, tas papasa. Dati yun na uso eh, pasa. Tapos na ba infrared ng Bluetooth na yun? Bluetooth na mga panahon na yun, no? Bluetooth na, hindi nyo alam yung Bluetooth. Hindi alam ng mga taga-TikTok yung Bluetooth. Share it na. Oo, share it na ngayon eh, share it na. Dati Bluetooth. Ah, okay. Bago yung Bluetooth, infrared. Ano sabi? Si Mang Kanor yung masyodang chumuchukchak ng mga bagets. The legend! Takinag yan, only legend knows. Yan talaga, takina pag kinanta mo yung legends never die. Mang Kanor the legend, ha? Oo, Mang Kanor the legend. Takina, solid yun. May movie pa yun. Tirador daw ng mga estudyante. Takina, solid talaga si Mang Kanor. Ilang viewers natin? Biglang tumangas eh. Yan po, tangina nyo. Basta kalibuga, mga hindot kayo. Tangina nyo. Yan ang gusto nyo no? Mga kalikalibugan eh, no? PDD ng Pinas daw, ha. Tangina, solid. Matandang manyakis. Mang Kanor. Wala doon si PDD. Tangina, wala doon si PDD. Si PDD, kailangan pa niya ng horse tranquilizer. Eto, si Mang Kanor, puta, bunganga niya lang. Bunganga niya lang ang gamit. Grabe, kilala siya ng lahat. O, tamo, ikaw lang hindi nakakilala. Ibig sabihin nun, banal ka talaga eh. Banal ka eh. Pure, no? Undefiled, na? Legendary Hokage yan si Mang Kanor, dumali ng Magpina. Tag-ina, solid yun. Legends never die yan si Mang Kanor. Legendary OG yan eh, ha. Oo, takina yun. Legit na OG talaga yun. Ang putang inang ganyang klase ng Yung mga bago, wala na, bago na yun eh. Tapos yung mga chinuchuk-chak nila, mga syempre, na yun eh, ha? May na rin yun eh. Wala, takina, Mang Kanor pa rin. Greatest of all time. Wala, putang ina nyo. Mang Kanor pa rin. Ilang viewers natin? Di ko makita dito pero check ko sa Facebook. Dati ka mo dito, sa TikTok. Sa TikTok, 1.7K. Tangina nyo, 2,000. Ang putang inang malilibog. Mga gago kayo. Tangina nyo malilibog kayo, mga hayop kayo. Sige, go, next question. Mang Kanor lang saka lang. Puro sila Mang Kanor tuloy. Tangina, solid talaga si Mang Kanor. Yan yung legit na OG talaga, na putang ina talagang putang ina talaga.
Dumali ng putang ina yan. Yun talaga, yung salitang putang ina, lapat na lapat talaga yun. Dinali ni Mang Kanor yun. Putang ina. Marco H. Canelo, sabi niya, Mang Kanor, the undisputed and undefeated. Putang ina. Mas matindi yan kaysa kay Tyson. Sa kay Mayweather. Mas matindi pa kaysa kay PDD. Mas matindi. Si PDD kailangan pa horse tranquilizer nun eh. Baga tulog yung mga putang ina eh. Diba? Tsaka gagamit ang baby oil. Yan, walang baby oil. Walang mabatulog. Gising. Conscious. Gusto rin. Putang ina. Tang ina. Putang ina. Brother, hindi na kailangan ng alcohol. Diba? Pag may alak, may balak. Si Mang Kanor, yung mukha pa lang niya may balak. Mukha pa lang, putang ina, ulam na. Mukha pa lang, ulam na. Pag nakita mo yung mukha ni Mang Kanor, alam mo talagang siya yun. Tangina sa lahat ng dako ng mundo. Sabi ni Emmanuel Fides, Idol Chester, pwede ka naman maging Mang Kanor he. Ha ha ha. Gaganap ka sa Viva Max. I have the liberty. Meron akong kalayaan para gayahin yun. Pero hindi ko ginagamit yung kalayaan ko sa ganun. Sabi ko nga sa inyo, tangina, kung pera at pera lang pera at pera lang, pera at pera, kantot at kantot, yung taba ng utak ko, I can convert this into anything that I want. Everything that I want. Everything. Isipin mo, yung taba lang ng utak ko, pagdating ko sa religion, no? Usapan tayong kalokohan, putang ina. Yung taba ng utak ko, pagdating sa usaping relihiyon, putang ina mo, kaya ko i-convert yung utak mo sa kahit na ano. Dark psychology sa dark psychology. Hindi nyo alam kung ano laman itong putang inang utak na to. Hindi nyo alam kung gaano ka-twisted itong putang inang to. Hindi ako ulitin ko, hindi ako lumitaw sa social media na mukha siraulo ko, tas banal pala ang putang ina mong Chester. I have my own shit. Hindi ko nga lang ginagamit sa kagaguhan. Ano pinamamarali ng Chester? Ayan, gumawa tayong pera sa matinong paraan. Tumigil tayo sa pagyoyosi. Yan ang tatak Chester yan eh. Yung pangalan natin dapat buo, matibay, walang dungis. Diba? Yan ang tatak Chester eh. Diba? Pero alam mo rin namang si Raulo rin naman ako. Bakit? Gago rin naman ako, maamin naman ako eh. Sinasabi ko naman sa inyo eh, di ba? Kita nyo naman ninigarilyo ako ng mga nakaraan, di ba? Pero ngayon, wala kang makikita ni isang video, ni isang picture ko na nanigarilyo ako mula nung nagsimula akong tumigil. Wala nun, wala. Kung paano wala kayong makikita nung nasa tondo pa ako na naninigarilyo ako habang nasa tondo ko, wala rin kayong makikita ganun dito. Wala. Legit ito. Legit. Legit. Videoan nyo. You are welcome. Entitled kayo kahit nasa bahay pa. Bla bla. Hindi ako naninigarilyo. Patesting nyo pa ako nicotine. Welcome kayo. Punta kayo rito. Dala kayong kit. Patesting nyo ako nicotine. Wala kayong makukuha sa akin. Wala kayong mapipiga sa akin. Pinaghihirapan ko to. Tangina. Kumakalog nga yung baga ko eh. Makalog yung baga ako dahil dyan. Tangina, namimiss ko eh. Lalo pag may dumaan na amoy ng usok, napapalingon ako. Uy! Okay, next question. Tanong ko ito, galing kay Malaki O10 ko. Nadali ka na. Usaping Mang Kanor kasi. Naglalabasan tuloy yung mga bugok. Tanginang yan. Yan! Tanginan nyo, diyan kayo magaling. Tanginang yan. Noong nakaraan, no? Ano ba na? Nakaraan na, basa mo din? Oo, tako na yun. Jumbo hotdog, ganun. Juicy something. Juicy yummy jumbo hotdog. Sige. Go. Anong tanong niya? Boss, wag niyo po sana. Ano pangalan? Ngayon ko lang Sige. Ano sabi? Mukhang seryoso yan, wag niyo po sana eh. Kasi may disclaimer, so seryoso yan. Sige. Boss, wag niyo po sana akong pagtawanan. Pero seryoso po ito. Hindi ako tatawa. Okay. Boss, sakit po ba ito kapag mas tinitigasan ako sa mga hayop kaysa sa babae? Saan po ba ako magpapacheck up? Pa-psychologist ka, pa-psychiatrist ka. Pa-check up ka. Kailangan mo talaga magpa-check up sa doktor. Pagka ganyan. Kailangan mo magpa-check up. Hahanapin nila kung saan nanggagaling yan. Alam mo ang tawag dyan, bestiality, kung di ako nagkakamali, bestialing. You may find it interesting. Ito maidagdag ko lang sa kaalaman nyo. Hindi para konsentihin kayo. Hindi para sa konsentihin kayo. Pero sa Canada, merong batas na ipinasa na inaaprobahan na pagsiping ng tao sa hayop. Bestiality.
Hindi ko maalala kung bestialing ba yun o bestiality ang tawag eh. Bestiality. Diba? Inaaprobahan yan sa Canada. Aprobado yan. As in, naipasan na batas yan. Wala magdidemanda sa'yo, basta hayop mo. Hindi yung tangina, aso ng kapitbahay mo, tinira mo. Tangina pangit nun. Hindi ganun. Nang rape ka ng aso na kapitbahay. Hindi pwede yun, syempre. Animal cruelty yun, pagka ganun. Hindi mo naman naayop yun eh, diba? Hindi sa'yo yun. Sa ibang tao yun. Ano ba, eto si Munggo, tinira mo. Hindi pwede yun. Galit tuloy, sige. Galit si Munggo. Hindi pwede. Pero ito suggestion ko sa'yo, magpa-check up ka. Baka meron lang mali sa hormones mo. Minsan may ganun eh. Minsan may mali sa hormones eh. Gaya nung kwento ko kagabi. Meron akong isang kaibigan. Ang hindi ko na mapangalanan. Depressed siya. Nagpa-check up. Kaya nung nagpa-check up, niresetahan ng isang gamot. Yung gamot na yun, iniinom niya sa mahigit 1 taon. Tapos napansin niya sa katawan niya, nagbabago yung interest niya. Nawala yung interest niya sa babae, napunta sa lalaki, kapwa niya lalaki. So technically, naging bakla siya. Hindi niya matanggap nung una. Tapos eventually, paglipas na ilang panahon, buwan ang binilang, natanggap niya na bakla talaga siya. Tapos nagkaroon siya ng kasintahan, lalaki. Tapos nung okay na yung emotions niya, okay na lahat, hindi na siya depressed, wala siyang anxiety, ayos na siya. Tinigil niya yung gamot. Pagtigil ng gamot, tangina humupa rin yung pagkakagusto niya sa kapwa niya lalaki, may gusto na uli siya sa babae. Tapos chinek niya ngayon yung gamot. Isa pala sa mga side effects ng gamot, hormonal imbalance. So nagkaroon ng problema dahil dun sa gamot na yun. Ito suggestion ko, magpa-check up ka. Baka meron lang mali na kayang i-correct. Minsan hindi naman automatic gamot kagad eh. Minsan merong mga bagay na ipapagawa sa'yo, tapos yung mga ipapagawa sa'yo, makakatulong para sa'yo. Yun ang suggestion ko sa'yo. Hindi kita pagtatawanan kasi hindi naman nakakatawa yun eh. Hindi nakakatawa yun. Seryosong problema yan. Dito lang naman sa programa ko, nag-o-open ako ng pinto sa mga seryosong problema na hindi pinapansin ng mga tao at pinapagtawanan lang ng lipunan. Dito lang yan sa programa ko. Wala namang ibang programang ganito eh. Meron bang ibang ganito, Pilipinas? Type type no kung wala, type yes kung nakakita na kayo sa iba. Sabi po ni Babayagan 9630, sa veterinary ka magpa-check up. Ayokong gawin biro yun. Kasi masakit yun dun sa tao. Baka siya mismong tao, hindi niya gusto yun eh. Kasi meron ako mga nakilala, bakla sila. Hindi nila gusto yun. Tinanong ko, gusto mo bang bakla ka? Ang sagot sa akin, ikaw yung lumagay sa lagay ko, Brad. Hindi ka mahal ng magulang mo. Hindi ka mahal ng mga kapatid mo. Hinihingi lang nilang lahat yung pera mo lang yung gusto nila. Isasaksak sa yung mga pamangkin mo dahil wala ka lang obligasyon. Pagtanda ng magulang mo sa'yo, isasaksak kasi wala ka pa rin obligasyon. Tapos pag tumanda ka, walang nagmamahal sa'yo ng totoo dahil lahat silang lalaki, puro pera lang ang gusto sa'yo. Tapos pupunta ka sa mga religion para humanap ng kaperasong relief sa kaputang inanghang na nakuha mo galing sa lipunan. Tapos sasabihin pa sa'yo, mapupunta ka sa impyerno kasi putang ina mo, bakla ka. Ikaw yung lumagay sa lagay ko, gusto mo ba yun? Sabi ko, hindi. Pero alam ba, ikaw, ano gusto mo? Siyempre, gusto ko either lalaki ako o babae ako. Alila sa dalawa. Pero hindi ko gustong bakla ako. May mga bakla din naman nila gusto yun eh. Kaya nga tignan mo, hindi masama ugali ko sa mga bakla eh. Maliban na lang, kung ipipilit mo sa aking babae ka, putang ina mo. Lalo na kung hindi naman tayo close. Siguro kung close tayo, pwede ko sakyan yan. Pipilit mo sa akin babae ka, tapos hindi tayo close, putang ina mo, bahala ka sa buhay mo. Gusto mong paniwalaan yung delusion na yan, bahala ka dyan. Pero kung magtropa tayo, baka sakyan ko pa yung delusion mo na yun. Baka sakyan ko pa yun. Kaya magagalit ka sa akin, sabihin mo, delusion? Paano may sabi yung bla bla, delusion. Tumingin ka sa titi mo, baka mas mahaba pa sa titi ko yan. Tanginang yan. Alam mo, diretsahan lang naman ako di ba? Kung tropa kita, baka mapapagbigyan ko pa yun, sasakyan pa kita, alang-alang sa pagtutropahan natin. Pero kung di kita tropa, hasaksak mo sa utak ko yan, nakalimutan ko na lang yung nakikita ng mata ko, kalimutan ko yung naririnig ng tenga ko, kalimutan ko yung kung ano man yung indicator ko ng pagiging lalaki, pasensya ka na. Sa'yo na lang yan. Bala ka, saksak mo sa sistema mo, kaya ikaw yung yan ng trip mo. Pengin tissue, natapunan ko yung sarili ko ng putang ina. Bangkanor kasi. Pero tungkol dyan sa issue ng bestiality, pa-check up ka.
makakatulong yung mga doktor dyan. At walang halong biro yun. Walang halong biro. Hindi kita bibiruin tungkol dun. Ako, I strongly suggest magpa-check up ka talaga. Hindi yan tungkol sa konseptong may sakit ka. Hindi ganun. Ang konsepto, hahanapin nila kung saan may problema. Tapos aayusin nila yung problema. Imagine mo yung konsepto na para kang sasakyan. Meron lang konting kalampag. Hindi naman sira yun eh. Hindi sira. Meron lang wala sa lugar na tunog. Wala sa lugar na tunog. Ngayon, yung wala sa lugar na tunog, hahanapin ngayon kung saan nanggagaling yun. Tapos, iaayos. Ganun kasimple. Next question. Tanong naman po ito galing kay Killer Smile ng Southern Leyte. Sana all. Idol, ba masama sa kalusugan ng pagsisigarilyo? Bakit naninigarilyo ka, Idol? Paano yung mga bata? Hindi na nga ako naninigarilyo, siyam na araw na. Ano ba? Takina, di nyo ba nakita? Meron akong Project Tigil Yossi, oh. Siyam na araw na akong di naninigarilyo. 10 na nga yata, alas 12 na ba? Yes po. 10 araw na ako di naninigarilyo. Yes! Putang ina, ang hirap nito. Ang hirap. Pag may dumadaan namin na Yossi, napapalingon ako. Ang hirap. Parang kumbaga parang yung manyak na napapalingon sa babaeng malaki suso. Ako naman, napapalingon pag amoy Yossi. Na hinahanap-hanap kita. Yun, di na ako naninigarilyo ngayon. 10 days na. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, sumabay ka na. Ilan viewers natin? Sa TikTok po, 564. Sa Facebook, 300 plus. Okay. 385. Okay. Nakaisang oras na ba tayo Facebook? 41 minutes. Okay, sige. Go. Questions. Question po ito galing kay Potay. Boss, tanong ko lang po, dagdagan ko po kawirduhan dito sa TikTok. Ano Gusto po ko yan. masasabi nyo sa akin na nagkaka-interest ako sa bata kaysa sa asawa ko? Usual yan sa mga may edad. Usual yan sa mga may edad. Lalo lalaki. Usual sa mga may edad yan, lalo lalaki. Naghahanap ka ng adventure eh. Pero masakit kasi sa ulo yan eh. Mataki na masakit sa ulo yan, Brad. Merong nga nung nakaraan, makakwento ko lang sa inyo. Siyempre, hindi ko napapangalanan. Kung nakikinig ka, huwag naman sumama loob mo. Hindi ko naman inilabas yung sikreto mo eh, kasi hindi ko naman pinangalanan eh. Merong ganyan yung nakaraan. Lalaki ito, matanda na, close to 60, malapit na sa 60 years old. Tapos nakabuntis siya ng 17 years old. Ngayon, nagtatanong siya kung ano daw ba advice ko ron. Hindi ko naman alam na nakabuntis siya. Pero nung una, ang sabi niya, ano masasabi mo? May karelasyon kasi ako na 17 years old. Ang sagot ko naman sa kanya, masakit sa ulo yan, Brad. Una, minor yan. Baka mapakulong ka. Pangalawa, you have to deal with age gap. Generational gap. Yung generation mo at saka yung generation ng bata, layo. Wala kayong common denominators. Bukod sa pares kayong tao. At saka pares kayong malibog. Tapos, you have to deal with constant tantrums. Kasi bata yan. Bata. Pag gusto, idadaanin sa tantrums para masunod. Ngayon, yun din yung masasabi ko sa'yo. Mahilig ka sa bata, masakit sa ulo yan, Brad. Wala tayong pag-uusap dun sa mga nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo, valid yan. Pero, yung gagawin mo, na nakadepende sa nararamdaman mo, diyan ka magkakaproblema. So, I strongly suggest keep it to yourself. Marami naman porn na puro 18 anyos patas eh. Magtiyaga ka na lang sa porn kaysa gawin mo pa sa tunay na buhay, lalo na may asawa ka. Masakit sa ulo yan, Brad. Maniwala ka sa akin. Hindi na tayo coming from the standpoint na, ano tawag dito? Moral eh. Kahit na hindi natin pag-usapan yung moral, doon na lang tayo sa practical. Practical ba na may asawa ka, tapos tumitirada ka ng bata? Takina, sakit sa ulo niyan, Brad. Ito pa, mas worse niyan, may pangalang ka. Abogado ka o doktor ka, kasi yung isa kong tropang doktor may trouble sa ganun eh. Mahilig sa bata. Takina, sabi ko sa kanya, takina, kakatirada mo ng ganyan, tignan mo, isang araw, madadali ka dyan. Oo, madadali ka dyan, tapos matatanggalan kang lisensya. Diba? Pag trouble ka ngayon, paano? Sabi mo, marami naman akong properties eh. Hindi yun ang punto. Ang punto, pinaghirapan mo ng napakaraming taon yung pagiging doktor. Tapos kung kailan matanda ka na, tsaka pa nalaglag sa'yo yung lisensya mo. Ang sakit nun sa pride, Ang sakit sa pride nun. Yun ang sagot ko ron. Ang sakit sa ulo yan, Brad. Tangina. Magtyaga ka na lang sa porn. Huwag mo nang punin sa tunay na buhay. May mga bagay na, alam mo yun, welcome ka na maramdaman. Pero kung daramdamin mo at kikilusan mo pa, puta, that's a completely different option. That's a completely different story. Ayun, nasagot ko rin. Tama ba, Munggo? Go.
Tama daw. Ang kit-kit mo. Ang dumi mo ngayon, ang dumi mo, alam mo yun? Yan, basang-basa yung bumalik dito eh. Hindi naman siya mabaho eh. Inamoy ko talaga muna. Tangin na to, kakatuwa naman to. Sige, go, next question. Ito galing kay Ojal Bacor JD na ang haba-haba. Sige. Ito ina-up na rin kasi ng mga tao. Okay. Hi Sir J. Chester, ask ko lang kung ano ang gagawin ko moving forward at dapat lang ba maramdaman kung parang hindi ko nagagampanan ng pagiging magaling na partner? Dahil may GF ako na may jowang kano at uuwi ngayon December, pinapaalis niya ako sa apartment dahil nga doon uuwi. At gusto niyang tubusin yung sing-sing sa sanglaan bago dumating yung kano kasi bigay yun ng kano. Okay. Nakapangako ako nang ako ang tutubos kasi mahal ko eh. Pero ang naibigay ko lang, bigla niya akong sinumbatan sa oras, panahon at pag-intindi na sa kabila ng pagtanggap sa anak niya at kahit meron siyang afam na kada uwi, i-exit ako sa frame. Sahod ko laging sa kanya tapos ito lang sumablay ako sa pagtubos. Sinumbatan niya ako na parang siya lang ang nagsasakripisyo. Iwan ko na ba ng tuluyan o hintayin ko pa rin siya? Kulang pa sa pagtubos o hayaan ko na wala na kasi ako, pinapagawa niya ako ng paraan. In the first place, siya naman ang dapat tumubos nun. Binigay sa kanya yun eh. Ba't hindi gisa sa sariling mantika, yung padala ng afam, yun ay pantubos? Ano, yung padala ng afam, puta, kinagastos niya sa kapritsyo, tapos hihingan ka pa ng pera? Lumalabas niyan, puta, dalawa kayo nung afam, gisa sa sariling mantika, itrisam nyo na lang yan. Tangina. Diba? Tangina bro, gisa sa sariling mantika, o hindi mo nakikita. Kung di mo napapansin, pineperahan niya na yung isa, pineperahan ka pa, tapos sinanla niya yung singsing, pinirahan niya rin pati yung singsing eh. Diba? Pinira niya pati yung singsing, tapos ngayon sa'yo pinapatubos yung singsing para magtuloy-tuloy yung pera niya doon sa apam. Tapos, ang malupit niyan, puta, she doesn't have the decency para i-threesome ka na lang. Ayaw kayo pakilala ron eh. Ba't ikaw nag-a-adjust? Una, ikaw yung nagpo-provide ng tamo. Nabuisit tuloy si, Munggo. Si Munggo. Nabuisit si Munggo. Tiyan mo, isipin mo yung konsepto na puta, nagpo-produce ka na nga ng pera. Oo, mas malaki yung pinoproduce ng apam, pero nagpo-produce ka ng pera. Sumbatera pa. Dala-dalawang titi na nga pumapasok sa kanya, sumbatera pa. Pagka gano'n, mababa na social value mo, dala-dalawang titi pumapasok sa'yo. Tapos may anak ka pa, lalong bumaba social value mo. Diba? Kasi anong maya-ambag niyan sa'yo? Eto, diretsahan. Ano ambag niyan sa'yo? Ano ambag niyang babae na yan sa'yo? Ano, pepe niya? Yung gamit na chicharon niya? Yun na ambag nun. Di ba, sana kung sa'yo lang yan, okay lang yun eh. Pero dalawa kayo, Brad. Tangina, iisipin mo yung konsepto. Puta, pagkatapos ng February 14, ang luwang na yan, tapos hindi naman ikaw nagpaluwang. Agay. Ano yan? Diba? Imagine mo yung batuta niyan, putang inang laki nun. Oh. Alam mo, matuto kayong mag-isip, Pilipinas, matuto kayong mag-isip. Samahan nyo ng common sense. Pagka ganyan na, masakit sa ulo yan, Brad. Kasi alam mo namang hindi mapapasayo yan eh. Ang best case scenario niyan, iwanan niya yung kano, punta sa'yo. Tapos magkakaroon uli ng iba. Ang worst case scenario niyan, napiga ka na niya. Hindi na siya nakikinabang sa'yo. O hindi na sumasapat yung pakinabang niya sa'yo sa expectation niyang dapat na pakinabang niya sa'yo. Tapos nilaglag ka, pinalitan ka ng iba pang Pilipino. Yan. So nakita mo na, pinakita ko sa'yo kung ano best case scenario. Pinakita ko rin ko sa'yo kung ano worst case scenario. Pero one way or the other, yung ganyang kakating babae, dala-dalawa titi, putang ina, matik yan. Magkakaroon pangatlo, pangapat, panglima yan. Tapos hindi naman kasi titi habol niyan eh. Ang habol niya, pera. Ginawa kanyang hanap buhay. Ikaw mismo yung hanap buhay niyang babaeng yan. Huwag kang tanga, Brad. Ginagawa kanyang trabaho. Para sa'yo, mahal mo yan. Para sa kanya, trabaho ka lang. Wala kayong pinag-aiba sa prostitute yung babaeng yan. Bakit? Binabayaran yan eh. Ang pinagkaiba, ikaw nagkaroon ka ng emotional attachment sa kanya. Tapos ikaw ngayon ang pinipigaan niya ng pera. Isipin mo, kung may iba pa ngayon magpo-provide sa kanya ng pera, palagay mo hindi siya kakapit doon? Kung mawala yung apam, sige, congratulations, clap. Akala mo solo ka na? Paano pag may ibang lalaki mas kayang mag-provide kesa sa'yo? Di dalawa na naman kayo ngayon. Hindi na kayo importante kung anong lahi yun, kung Pilipino ba yan o ibang lahi pa.
Dalawa na naman kayo. Lagi at laging mananatiling dalawa ng dalawa, tatlo ng tatlo, apat ng apat yan. Bakit? Kasi yan yung mga bagsakang collect and collect. Tapos pipigain niya pagka nakolekta niya na. Milking cow ka niyan, bro. Sa akin, gusto mong diretso, laglag mo na. Mauubos ka talaga dyan. Mauubos ka dyan. Laglag mo na, bro. Napakaraming po sa mundo. It's fucking 8 billion of us. Kalahati ron po kalahati titi. Diba? Pili ka ng medyo matino-tino utak. It doesn't matter naman kung single mother eh. Basta matino. Basta maayos, basta malaki ambag. Kumpara dyan sa babae na yan, wala namang ambag sa'yo, lintik na yun. Tatsaga ka dyan sa chicharon yan. Bala ka sa buhay mo. Sige, no. Next question. Tanong ni RJ Edits, totoo bang madali lang makuha ang validation ng mga lalaki kapag nanonood ng mga naka-thirst trap? Wow. Sad to say, oo. Sad to say, oo. Sad to say, oo. Ayun, paalis si Gil kasi ihi daw siya. Wala man akong choice. Alam ka naman hindi ko payaga umihi. Pero, tanga na, standard procedure na naman namin yan na hindi na naman niya ginawa. Na umihi muna. Sobra naman, sabihin, oras-oras umiihi ka. Sige na, umihi ka na ron. Tanga naman, tutulad kita kay Nico David. Gusto mo rin wala? Ano ka? Yung audience ko tuloy tinatanong ko kung ano yung tanong. Putang inang yan. Yung thirst trap. Yun kasi trouble eh. You are appealing, pagka thirst trapper ka, you are appealing to the animal instinct ng lalaki. Ang animal instinct ng lalaki, may pantog na napupuno eh. Siyempre, pag nakita nakakalog-galog na suso yan, diba? Makinis na, tangina. Ikaw yung tinuturo. Tangina. Sinaulo lang ako, tinapat ko sa iyo camera, tapos, Brad, shoutout ka muna! Ay, naku. Thirst trap daw, thirst trap. Wala eh. Animal instinct kasi ng mga lalaki, kasi mga lalaki may pantog na napupuno eh. Yun ang trouble naming mga lalaki. Yung as much as ito, paintindi ko sa inyo, Pilipinas. Meron ako ituturo sa inyo, pakinggan nyo muna ako. Importante ito para maintindihan nyo yung magkabilang panig nung lalaki at saka nung babae kung bakit nangyayari yung mga bagay na nangyayari. Type yes kung nakikinig ka ngayon. Buying some time, inaantay ko lang muna sandali si Gail na bumalik kasi umihi siya. Type yes kung nakikinig ka ngayon. May tuturo ako sa inyo. Ginto ito, ginto. Maintindihan mo to. This may help you with your relationship na maging mas smooth yung relationship ninyong dalawang mag-asawa, magjowa o kung ano man. Type yes kung nakikinig ka ngayon. Akin muna sandali atensyon nyo, Pilipinas. Akin muna sandali atensyon. Time muna tayo. Okay. Bigyan natin ng 5 seconds. 4. Tabala, sakto. Habang nakikinig kayo, share nyo na nga to. Share nyo to. Alam nyo naman, wala akong kinikita rito. Wala man akong monetization. Meron dyan, stars lang. Kung optional lang naman yung stars eh. Hindi yan kada panood nyo, may kinikita ako. Hindi ganun. Pero share nyo na lang tong post ko. Sa pag-share nyo ng post, hindi lang yung tanong ninyo ang nasasagot, hindi lang entertainment natin ang meron, kundi yung tanong din ng iba masasagot din. So nakatulong ka sa kapwa-tao mo. Wala man akong kinikita rito eh. So share mo na lang para makatulong ka rin sa iba. Sige. Ano sabi ng mga tao, Gil? Kaya bumalik na po si Gil. Sorry po. Nice lang. Puro yes po. Okay. Pakinggan ninyo ako, Pilipinas. Ganito yan eh. Ang mga lalaki may pantog na napupuno. Ngayon, ang animal instinct sa mga lalaki na yon, kailangan release ng release, labas yun. Ngayon, sasabihin mo, grabe naman sa manyakis pala mga lalaki. Hindi ganun. Hindi nyo lang naiintindihan. As much as kaming mga lalaki, hindi namin naiintindihan yung konsepto na, init. Tapos, nakakairita. Ang gulo ng paligid, kahit ang linis naman. Tapos, may gusto akong pagkain. Hindi ko alam kung ano. Tapos, yung
Maganda ba ako? Hindi, pangit ako eh. Sexy pa ba? Sexy pa ba ako? Hindi, pangit na ako eh. Tapos, kaya pala may ganun, kasi meron ka, magkakaroon ka na. Tapos aburido ka, tapos inis ka, tapos lahat nakakabwisit, tapos lahat ang baho-baho. Kasi pala, magkakaroon ka na pala. Hindi namin naiintindihan yun. Kami mga lalaki, hindi namin naiintindihan yun. Akala namin, nag-iinarte ka lang. Ganon din naman, yung babae, pag ang lalaki, napupuno pantog, akala mo, malibog lang yung kasama mo. Hindi nyo naiintindihan yun. Hindi rin naman namin naiintindihan yung katulad nun sa inyo. Pero swerte nyo, may Chester sa Pilipinas, nagpapaunawa sa inyo. Smooth yun smooth yun. Smooth yan, smooth. Taka na, pinagtsatsagaan ko yun eh. Biro mo yung pagkakataon na yung aking kasintahan, pag lambaw nag-aaburido sa akin, check na ako ng kalendaryo, baka magkakaroon na. Hindi ko pinapatulan. Kasi tingin ako, magkakaroon ka na. Kaya ka naiinis sa akin kasi magkakaroon ka na. It just so happen, tsamba lang na ako kasi yung nasa paligid mo doon sa eksaktong oras na yun yung nararamdaman mo. So I will try to understand kahit hindi ko nararamdaman yung nararamdaman mo. Uunawain ko na lang. Pag galit ka pa rin sa akin, lalabas muna ako. Pagbalik ko, sana okay ka na. Pag hindi pa rin, ngayong araw, huwag muna tayo magkita. Tapos dadala kitang tsokolate, tapos dadala kita bulaklak. Tapos dadala kita ng pagkain na gusto mo, na spaghetti, na pizza, pasta, Starbucks. Tapos manonood tayo ng Shrek. Kasi gusto niya yun. Kabisado ko yung kasintahan ko. Tapos, mamasahin kita, pero dito lang, hindi pwede sa ibang parte ng katawan kasi magkakapasa ka. Tapos dahan-dahan lang. Tapos gusto mo yung masahe sa ulo. Tapos gusto mo yung maliliit na sabunot na ganon. Hindi lang kanya lang. Kabisado ko yung kasintahan ko. Ako, inuunawa ko. In the hope na pag ako naman yung may pangangailangan, unawain din ako. Eh kaso mga ibang babae, hindi ganun eh. Mas okay pa sa kanilang kumantot na lang ng iba. Yung jowa nila. Na obvious naman na hindi okay sa kanila yun. Kaysa pagbigyan nila. At bakit nga naman pagbibigyan? Tama nga naman yung babae. Ba't pagbibigyan? Una, unemployed. Pangalawa, hindi niya naiintindihan basic instincts ng mga babae. Pangatlo, walang emotional security. Hindi mo maramdaman ko, ikaw lang ba talaga? May iba ba? Pangapat, wala ka sweetness na katawan. Hindi ka man lang maalala. Paano mo bibigay yung katawan mo sa ganong klase ng lalaki? Diba? Oh, eh paano ka naman ngayon ipagtatrabaho ng lalaki? Puta, mayat-maya nakabunganga ka. Mayat-maya aburido ka. Mayat-maya inis ka. Mayat-maya nahulog lang yung pinggan, nakapalo ka agad ng tabo sa ulo. Naranasan ko kasi yun. Anong tanong mo, sir? Bobo. Ano pa rin planggana? Yung planggana. Ano, sorry? Stainless eh. Tanga! Experience ko dati yun. Tanga bad trip eh. Hindi masaya. Hindi naman dito sa kasintahan ko na to. Yung mga nauna in the past. O ngayon, syempre, dahil naiintindihan ko yun, matagal na kami. Diba? Tagal na kami nung kasintahan ko. Totoo, sobrang tagal na nga namin. Hindi ko na maalala kung gaano katagal. 2024, December 18, 9 na taon na kami. Wow! Congrats. 9 na taon na. Napagtyagaan yung sira ng ulo ko eh. Eh, napagtyagaan ko rin tantrums niya eh. Oh. 9 na taon na. Alam mo? Eh, na sikreto sa long-lasting relationship, Pilipinas, matuto ka. Pag-aralan mo yung kasintahan mo na dapat kabisado mo siya mula ulo hanggang paa. Alam mo yung mga you pick your battles wisely. You choose your battles wisely. May mga laban na hindi pinagtsatsagaan. May mga laban na inaaway ka, pasok mo lang sa isang tenga, labas sa kabila, tawa ka na lang. May mga laban di pinagtsatsagaan. Bunga lang ng hormones yan, lalaki.
Bunga lang ng hormones. Tamo, sumasang-ayon, pati yung lata. Latang walang laman kasi, ganun ang ganun. Hormones yung nagsasalita. Hindi yan yung babaeng asawa mo o jowa mo. Hormones yung nagsasalita. Lalaki, matuto ka kasing bumilang kung magkakaroon na. Huwag kang tanga. Buwan-buwan nagkakaroon yan. Sa loob ng isang buong buwan, isang beses lang malinis ang isip niyan. 3 buwan, puta, perwisyo yan. Ay, 3 buwan. 3 linggo. 3 linggo, masakit sa ulo yan. Yung unang 2 linggo bago magkaroon, tapos 1 linggo na meron. Tapos pagkatapos nun, and then, you can talk about the birds and the bees again. Alam mo, Pilipinas, kung sana nag-aaral lang, sinabi ko nga sa inyo karunungan, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo unawa. Unawain mo kasi yung kasintahan mo. Unawain mo yung asawa mo. Kayong dalawa mag-unawaan kayo sa isa't isa. Bakit ba si lalaki ganito ugali? Bakit ba ang tamad-tamad mo? Ayaw mo maghanap buhay. Kasi pala, hindi mo pala siya nabibigyan ng sapat na motivation. Paano ba naman puta? Magpanti ka naman. Tangina, pag uwi sa bahay, nakabisirida ka, tapos wala ka ng suot sa loob. Lasala, walang panghim mo, para kasi ano. Diba? Matuto ka ayusin yung katawan mo. Ikaw naman lalaki, puta, hindi ubrang napakalaki ng tiyan mo. Ayusin mo rin sarili mo, Brad. Paano makipagsiping sa'yo? Wala kang trabaho. Paano makipagsiping sa'yo? Puta, mas mabunganga ka ba kaysa doon sa babae? Oo. Paano bibigay ng babae yung katawan niya sa'yo? Wala siya emotional security. Hindi nga niya maramdaman siya lang eh. Oo, tamo. Nako, Pilipinas, napakalayo ng mararating natin bilang magkakasintahan at mag-aasawa kung kabisado mo lang kung paano tumatakbo ang utak, yung isip ng kasintahan mo, yung kasama mo sa buhay, yung partner mo. Kasama mo sa buhay yan, partner mo yan, dapat kabisado mo yan. Dapat nga, yung partner niya, ito, Pilipinas, turuan kita, dapat yung partner mo, mas kabisado mo pa kaysa sa trabaho mo. Mas kabisado mo pa kaysa sa mga tropa mo. Bakit? Tropa, they come and they go. Yung asawa yan eh. Nanay yan ng mga anak mo eh. Yung trabaho, it comes and it goes. Natatanggal ka o nagre-resign ka na lumilipat ka ng trabaho. Pero yung pala yung kasama mo sa buhay. Isipin mo yung kasama mo sa buhay, mayat-maya. Parang kang bago ng bago. Nagbunga nga lang ng bahagya yung babae. Akala mo, butangera na. Without considering na magkakaroon na pala siya. Tangina. Hindi. Nakalimutan ko na yung tanong. Ano nga yung tanong? Pasarap ako ron ah. Pero natuto kayo, Pilipinas. Naintindihan nyo yan. Yung mga nakikinig dito, nagngingiti yan eh. Oh. Interesting ano. Naintindihan nyo ang Pilipinas. Type yes nga, type yes. Meron ba kayo ibang naririnig na nagsasalita ng ganyan sa social media? Morning, brother! Dami nag-yes dito sa TikTok eh. Yan, gusto nyo, tangina, puro love life, tangina. Tapos dito sa, marami rin nag-yes dito sa Facebook. Yes pa ngayong iba eh. Ang sarap nitong chicharong balat ng manok. Sabi, ang title ng ating topic, kalibugan. Ganun na period. Hindi. Relationship matters. Yes! Relationship matters. Eto sir, nagmamakaawa na sa akin, basahin ko yung tanong niya. Okay. Zane Batang. Ate, ako rin po, please, pakibasa naman po yung tanong ko. Yung GF ko po, may iba na. Ano na lang kaya ako, no? Relationship, Guru. Hindi. Papadudot. Takina. Chester. Papadudot. Pwede, Papa no? Chester. Love guru. No? Dear Papa Chester. Itanong mo kay Papa. Oo, kasi yun. Gusto ko yun. Pag colonial mindset, no? Pagka nagkaanak ako, tawag sa akin, Papa. Tangina mo. Tunog asyendero. Sabi nga ni Froilan Bravo Nofies, pwede ko bang hingan siya ng toyo? Marami na kasi. Shot daw yung TikTok. Wala yung TikTok? Lobat? Lobat na daw yung TikTok. Sige. Dahil Facebook na lang. Ayan. Ano to?
Sabi ng mga babae dito sa Facebook mo, sir, oh, you're absolutely right. Sana po alam ng mga lalaki paano kami handle ng mga babae. Mga babae, turuan nyo kasi yung mga asawa, mga jowa ninyo. Ano ba, Gilid? Sigaw sa gilid. Tama. Sabi mo lang, tama. Tulungan nyo kami. Turuan nyo kami. Tangina nyo kasi, katatangan nyo. Sarili nyo, hindi nyo kabisado eh. Sarili nyo na nga lang. Re-reverse psychology mo. Ano gusto Ano mo ba pala mo ron? Yung, okay lang ba nalabas ako, babasketball, kasama ng mga tropa ko ha? Sige. Hindi ka galit? Hindi. Hindi galit ka eh. Hindi! Hindi! Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Ang inang yan. Reverse psychology mo, ano papala mo ron? Ano gusto mo paghuhulain mo? Hula, ganun, hula. Abracadabra, dapat alam mo lahat ng gusto ko. Putang inang yan. Tanginang mindset yan. Putang ina talagang mindset yan. Eh, alam mo, ito, swerte ko eh. Ito, swerte ko. Hindi nyo alam to. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam to. In every great man, there is a woman. Eh, swerte ko, pinaunawa sa akin o kasintahan ko yun. Pero, nagtanong siyempre ako. Tapos, pinaunawa niya sa akin. Ngayon, naiintindihan kong buong buo. Eh, swerte ko. Swerte kami sa isa't isa. Kaya nga matagal na eh. Wala akong sakit ng ulo. Siya naman, siya masakit ang ulo. Sira ulo ko eh. Gusto ko na mamatay eh. Paulit-ulit ako nang sinasabi yun eh. Burat na burat kaya siya pag sinasabi ko yun. Sabi niya, ayaw mo nang gumawa ng pamilya kasama ko. Sabi ko naman, parang ikaw yung ayaw mag-anak, di ba? Ayaw mag-anak eh. Oo. Paano ba? Ano ba, hindi ba tayo pa? Nag-loading yung utak ko. Naintindihan niyo yung sinabi ko? Parang yung plakan tumalbo. Taka na meron na akong ganun eh, no? Yung pag nag-overload ng information yung utak ko, nagsasalita na ako gibberish. Gibberish. Shabidi shabu. Shagidi shapo. Ah, speaking in tongues. Ito na pala yun. Speaking in tongues. Pero alam mo, swerte ako sa akin kasintahan. Kasi, naipaunawa niya sa akin yung mga ganung bagay. Pero tinitignan ko rin naman kasi yung patterns eh. Kasi hindi naman lahat ng mga yun natutunan ko sa kanya. May mga bagay na natutunan ko sa panonood sa kanya. Sa panonood sa ibang mga babae rin at the same time. Kaya alam ko kapag, medyo parang aburido si Gail, natanong ko lang, magkakaroon ka, no? Okay, sige, hindi kita papagalitan. Minus 100. Okay na. Ay, tayo. Sige, last question mo na. Makakababa naman na yung live natin. Enjoy na naman kayo ng gusto. Share nyo nga muna to bago mag-last. Speaking in tongues naman po, takin naman Chester. Sabi ni Rose Viray, ang konsepto daw ngayong live, itanong kay Papa. O nga, no? Wala pa nga akong pangalan doon, Intimate Talks with the Chichester. Putang ina mo. Ikaw muna, Hindi. Tujuts. Di na to, Di na last question. Tanong po kay Papa. Ganda rin, no? AJ Rios lagi, Sir Papa. Gago na yan. Okay, sige. Okay na, maganda yun, ha? Mas maganda sana yun kung nakatuba ako pa. Kaso wala na eh. Ano na lang? Whiskey. Banayad whiskey daw. Halasang blade. Okay. Sige, go. Tanong niya, may tanong po ako, naniniwala ka ba sa customer is always right? Hindi. Shoutout from Nara, Palawan. Hindi ako naniniwala. Customer is always right. Tangina mo, customer is always right. Nung nakarami pumunta rito, nabawang kayo, meron po, pengi isang plastic. Binigyan. Pengi pa. Putang ina, alam mo yung gusto niyang kunin 1 kilo. Customer is always right, 1 kilo. Tangina mo, magkano 1 kilo nun? 105. 105. Tangina yung binibenta namin, 120 lang. Putang ina yan. Lalagay daw niyo sa kanin.
Sabi ko, gaano ba karaming galing yun ang pinalalagyan mo niyan? Yung buong putang inang rice cooker. Sabi ko, Gil, next time, ikaw maglagay. 2 scoop lang ng, kasi extra yun eh. Meron na yung kanin niya. Tapos ita-take out, tapos ang dami. Taki naman yung customer is always right. Hindi ganun. Sa Jollibee nga, hindi totoo yan eh. Alam mo ba sa Jollibee hindi totoo yan? Ang training nila sa Jollibee, customer is always first. Hindi always right. Diba? Sumagot siya. Ang pusa na mimiyaw. Sir, bago tayo mag-end, sabi ni Rayster Guevara, ewan ko sino sa kanila dito. Papa, mamimigay kami ng kape dyan, pwede ba? Mga tambay sa gilid mo. Sino yun? Sila po. Imigay na kape. Sige rito. Meow. Ciao, sige. Shout. Wala, medyo mababa na. Sarap. Ang fluffy nitong tangin ng pusa na ito, nakakatuwa ang lambot ng balahibo mo. Nakakatuwa. Ano yung tanong? Papa. Tangina mo. Tangina. Ano ba? Meow. Munggo. Papa, daw, lagi po bang customer is always right? Hindi, dito. Hindi ako naniniwala ako, customer is always right. Pwede, alam mo, I can sway your way. Customer ka di ba? I can sway your way. Pero huwag na mga abusado. Katulad nung kagabi, customer is always right. Ang binayad sa amin, kalahating papel lang nung 1,000. Customer is always right yun. Tayo, nagkataon na nakita ko yung putang niya, sarguin ko talaga mukha mo. Ganap buhay ng patas dito, mabayaran nyo kami. Kalahati lang, yung papel na 1,000. Tangina mo yung buong papel, literal kalahati lang talaga, Putang ina kalahati, ulo lang puta. Tapos sinuklian pa namin yun. Tapos binigyan pa namin ng produkto, putang ina talaga. Sabi ko, putang ina mo. Burot ako ron. Pagkain na sana ni Munggo, ay sus, kawawa naman. Ay sus. Talk to Papa. Papsi dapat. Papsi, yak. I would like to stick to class. Papa. Klase dapat. Papa Chester. Sige. Last question, Gail. Go. Ganap ako ng maganda-gandang tanong dito. Ay! Tiyo, may dala sila. May kape nga silang May ipamimigay. dala silang kape. Putang ina, ayos. May kape. Shoutout dito, brother. Baka gusto yung shoutout. Shoutout mo na yung kapihan mo. Ito mga barista ko yan. Yeah. Putang ina, ayos. Ayan na po sir, ayan na yung mga barista. Yan. Ano? Soft brew. Soft brew. Okay. Binyan Laguna? Putang ina, siniloan pa kayo? Ang layo yung pinanggalingan nyo. Puta, ayos. Salamat Tangan layo yung pinanggalingan, siniloan Laguna. Layo. Pamimigay sila ng libreng kape. Libreng kape. Ayos. Sige, salamat. Kung makakahirit nga ako sa inyo, maraming masasalanta ng bagyo ngayon. Ayun. Sakto. Kausapin natin Kuya Renan. Ayun, Kuya Renan, kausapin natin. Di ko alam paano siya kukontakin Yun, pwedeng contact person yun dun sa Bicol. Sige, go. Tanong po ni Lordan Mendeja. Gusto mo to. Kaya pala may naamoy ka. Halika rito. Bibigay ko sa ito. Bibigay ko sa ito. Ito. Nagalit. Ang taas nun na. Hindi nagalit na excite pa. Ayan na, binigyan na kita. Sorry na, wala nang laman Ito lang talaga, chicken skin lang to. Demanding yung pusa. Nagalit. Sorry na, bigyan nyo ang karne to. Bigyan mo daw. Nakakaawa ka naman. Bigyan ng karne. Sweldo niya kayo, sweldo. Puta. Ayan na, sweldo. Happy siya. Sige, go. Next question. Last question. Last question. Last question galing kay Lordan Mendeja. Magandang gabi po, Papa. Brother. Ipapatawag ko sa akin sa anak ko yun. Takina, di naman kita anak Ano ba? Takina, putang ina. Kakanta na ng tao. Tangina, sinta ko. Hanap kita.
Okay, go. Sabi niya, brother, kung magkakaroon ka ng anak na mga irresponsableng magulang ay hindi... Brother, kung ang pagkakaroon ng anak ng mga irresponsableng magulang ay hindi blessing, ano pong masasabi mo sa naging anak nila pero lumaki ng maayos? Maraming salamat po. Yung anak, yung ano, totoo, yung... Alam mo, yun ang blessing. Yung lumaki ng maayos. Yun ang blessing. Kasi hindi naman kasi lahat ng batang lumaking matino eh. May mga impaktong bata talaga eh. Gububunga ng impaktong magulang. Yan talaga blessing. Ako, masasabi ko dyan, tsamba. Tsumamba yan. Kasi merong ganun eh. Meron ako nakitang ganun sa Tondo. Hindi masyadong inaalaga ang bata, pero napakatalino. Siya lang talaga on his own, nasisikap siya. Ayo. Diba, nakita mo yun? Honor student. Tapos merong malaking tarpaulin dun sa labas ng eskwelahan. Yung mukha niya nakalagay dun. Yung ganon, tsamba yun eh. Yun ang blessing dun sa magulang. Kung tuturuan nila kung paano tumanaw ng utang na loob. Pero yung ibang mga bata, talagang purely tsamba lang talaga eh. Tsamba. Tsamba. Yun ang sagot ko ron, tsamba. Kasi yung ibang ang yung ibang ang bata, hindi naman talaga pinlano eh. Tapos naging miserable eh. Yung mismong bata, naging miserable. So overall, I will say, yung mga ganong klase na magulang, tsamba. Kasi ang Diyos naman kasi pinababayaan lang mangyari lahat ng mangyayari. Tapos pagdating sa dulo, tsaka niya hukuman lahat. Pero blessing, half-hearted ako sa blessing. Kasi ang blessing hindi makakasama eh. Diba? Pag yung bata, pinalaki ng mga siraulong magulang, naging misiraulong tao rin, blessing ba yun? Yun ang sagot ko ron. Last question mo nga tayo na isa pa. Ito. Alam mo, naalala ko, si Abraham, ano ba to aso na to? Malambing yan. Si Abraham, nagkaroon ng anak, dalawa. Si Isaac at saka si Ismael. Si Ismael yung anak sa alipin, si Hagar. Si Hagar yun, di ba? Tapos, nagkaroon siya ng anak, yun blessing. Yung isa na yun blessing. Kasi galing mismo sa Diyos yun eh. Yung isa na yun blessing. Pero merong mga anak, tsamba. Tsamba. Kung paano nangyayari yung mga bagay na nangyayari, ganun din yung nangyayari dun sa mga nag-aanak ng hindi nila pinlano, tapos wala sa hulog. Tsamba. Kasi tingnan mo, kasabit, lati ka ng anak, blessing. Talaga ba? Talaga ba? Yung blessing, ginusto ng Diyos? Ginusto ba ng Diyos yung nangyari sa inyo? At nakita sa 2 ng Henesis. At nakita ng Diyos, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. At bawat isa sa kanila nagsikuan ng kani-kanyang mga asawa. Nung mag-asawa ba yung mga anghel sa mga anak ng tao, nung nag-crossbreed yung tao at saka yung anghel, yung nailabas ba blessing? Ang blessing galing mismo sa Diyos. Hindi yung kayo lang ang gumawa. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Ito, ano pong masasabi niyo sa mga nasalanta ng bagyong Pipito at ano pong magiging payo mo sa kanila para manatili pa ring malakas ang loob? Ngayon pa lang paghandaan yun. Ngayon pa lang paghandaan yun. Kasi ayan, nararamdaman ko nga, lumalakas na yung hangin. No? Malamang yan na yung bagyong Pipito eh. Lumalakas na yung hangin. Ngayon pa lang paghandaan nyo na. Manatili kayong handa, Pilipinas. Pero alam mo, sa lahat ng sakuna, bago pa mangyari yung sakuna, when everything is fine and well, doon ka dapat mag-invest. Doon ka dapat maghanda. Hindi ko kailan nandyan yung bagyo, tsaka kayo magkukumahog. Pero andyan na yan. Andyan na yan. Malapit na yan. Ako, I strongly suggest, magsilikas na kayo kung kailangan lumikas. Huwag nyo na ipilit.
Mananakawan, ididali nyo lahat ng mga gamit. Di ba? Kung hindi kayang dalhin lahat ng gamit, mas importante ang buhay kaysa sa gamit, paalala ko lang. Mas importante ang buhay kaysa sa gamit. Yung gamit, kaya nyo palitan. It may take you 1, 2 years, 3 years. Pero at least buhay ka. Kaysa yung putang ina, pinilit mo isalba yung mga gamit, kasama ka nung gamit na nalunod. Lunod na nga yung gamit, puta, lunod ka pa. Ngayon, ililibing ka na. Unahin nyo sarili nyo. Mas importante yung buhay kaysa sa hanap buhay. Mas importante yung buhay kaysa sa gamit. Mas importante yung buhay kaysa sa alaga. Yung iba kasi, dahil sa alaga, ang dami niyang alaga. Ayan, kung marami kang alaga, ito suggestion ko sa'yo, pakawalan mo na sila. Kung hindi mo kayang dalhin sa safe place, tapos nagkakaipitan na, tapos mataas na yung baha, tapos ayaw kunin ng mga rescuer, pakawalan mo, wag mong ikulong, wag mo itali, mamamatay sila. Pakawalan mo, babalik din naman yan sa'yo pag nakasurvive sila. Yun ang advice ko sa inyo. Yun ang advice ko. Yun yung nakita ko galing sa post yata ako, di ako nagkakamali. Huwag ninyong ikulong. Huwag ninyong itali. Pakawalan nyo sila. Kung hindi kayang isakay, hindi nyo kayang dalhin. Pakawalan nyo sila. Makakasurvive yan on their own. Makakahanap ng kung saan mang lugar yan, kung saan pwede silang sumilong, o kung saan man pwede silang dumaong pansamantala. Hanggang sa umupa ngayon yung baha. Pilipinas, mag-iingat ka ng gusto. Mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo ang kapwa-tao mo, at mahal na mahal kita. Magandang umaga sa'yo.